Mukhang handa na itong Converge Fiber Xers na kausapin itong Magnolia Chicken Templados para makuha na si Calvin Abueva. Dahil matagal na itong napag-uusapan pero hindi pa rin ma-approve. So ang ino-offer ngayon ng Converge, mapupunta sa Fiber Xers itong si Abueva. Samantala naman, dito sa Magnolia Chicken Templados, makukuha na nila itong si Jeyo Ambohot o kaya si Aljon Melesio. Kung gusto ng Magnolia makuha pareho si Ambohot at si Melesio, kailangan isama ng Magnolia yung first round draft pick nila bukod kay Abueva. So straight up na yung magiging trade. Dati kasi meron pa mga third party na gustong isama pero ngayon mukhang gusto ng Converge para madali yung usapan ay Abueva for Ambohot o kaya Abueva plus Magnolia first round draft pick for Ambohot and Aljon Melesio. Yan ngayon ang kanilang kinukonsidera. Kung sakasakali na ito'y isubmit na sa PBA Trade Office, sa tingin ko ma-approve to kaagad dahil balance naman yung trade. May mga magsasabi na masyado nang matanda si Abueva pero para sa Converge Fiber Xers, advantage yan dahil yung experience ni Abueva, yan ang kinakailangan nila ngayon para dito matulungan yung mga bago nilang mga players na ida-draft. At confident sila na kapag napunta na dito sa Converge ito si Abueva, magiging malaking tulong yan para sa kanilang lineup, lalo na at meron silang mga bagong players na papasok. Sa panig naman ng Magnolia, solve ang problema nila sa big man pagdating ni Ambohot dahil ito yung stretch 4 na gusto ni Coach Chito Victolero. Plus si Aljon Melesio pag napunta na yan dyan, pwede na nilang i-trade dito si Gio Halalon at kumuha ng iba pang forward o kaya big man. Kaya maganda ang magiging resulta nito para sa Magnolia. Kahit pa mawala yung first round draft pick nila, okay lang. Dahil malamang guard din naman ang makukuha nila doon dahil mababa ang posisyon nila. At okay na okay ito si Aljon Melesio dahil mataas ang potential nito bilang player. Ang NLEX Road Warriors ngayon ay handa nang i-offer yung kanilang first round draft pick dito sa iba't ibang koponan. Dahil ang gusto raw ni Coach Jong Wichico base ito sa nakikita niya dito sa mga mock draft na nangyayari ay kinakailangan nila ng ibang player na pwedeng magamit yung big man. Kaso dahil sa posisyon nila na pang number 6, baka hindi na umabot. Kaya sa ngayon, ito ang tinitignan nila na baka kung sakasakali, kung ite-trade nila yung first round draft pick nila, may makuha silang big man. So, ibig nito sabihin, i-offer nila to sa mga teams na may mga power forward o center. For example, pwede nilang i-offer itong kanilang first round draft pick dito sa Northport para makuha itong si Cade Flores. O di kaya naman pwede nilang i-offer yan dito sa TNT para kay Henry Galinato. Pero syempre kinakailangan gamitin ng Blackwater dahil mag-sister team sila. Or kung gusto nila ng power forward, nandyan ng San Miguel na pwede nilang i-offer si Vic Manuel. Or di kaya naman itong Phoenix Fuel Masters dahil nandyan si Jason Perkins. Pero kung si Perkins ang hihilingin nila, kinakailangan mahigit pa doon sa first round draft pick ang kanilang ibibigay. Kaya ibig sabihin marami namang pwedeng puntahan itong NLEX Road Warriors kung gusto nilang ibigay yung kanilang first round draft pick. Alam din natin na syempre ang consensus ngayon na magiging top 5 ay itong si Justin Baltasar, si Kai Balungay, Cedric Bearfield, RJ Abarrientos at si David Defonso o si Kaylan Tiongson. Kaya pagdating dito sa NLEX, medyo mahihirapan na silang kumuha ng center. Pero nandiyan pa naman si Ben Phillips kung walang kukuha dito sa kanilang ino-offer na first round draft pick. Ang maliwanag dito sa ilalim ni Coach Jong Wichico, gusto na talaga ng pagbabago itong NLEX Road Warriors. Nag-champion na ang Meralco, kaya gusto nila na sumunod yan at sila na lang kasi yung MVP team na hindi pa nananalo ng kampyonato at gusto na nila yan baguhin.